Okay. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Dito tayo sa ating naka-live tayo ngayon. Tungkol ito na pag-uusapan natin, papayawan natin ang tungkol sa Pasko. Nalalapit ng ating Pasko. 2 araw na lang ata, Pasko na. Okay, ano ba talaga ang Pasko? So ngayon, sineselebrate nga natin ang Pasko dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buong sanlibutan. Ito, huwag tayong magkakamali na ito ay parang birthday lang. Sineselebrate natin ang birthday ni Jesus Christ dahil sa ang paniniwala nga natin 25 ng December ang Kapaskuhan. May nagsasabi hindi daw yun ang totoong pizza. Pero para sa atin, ang halimbawa naman ang birthday mo, pwede mo i-advance, pwede mo kahit anong araw pwede ka mag-birthday. So ganun lang, ang talagang tunay na sineselebrate natin dito, yung kapanganakan niya na siya nga ay dahil sa siyang tagapagligtas natin ng ating kung tayo nagkasala. Iniligtas tayo doon sa ating kasalanan. Tinubos tayo doon sa kasalanan, doon sa pagkakasala natin na doon sa kalaban. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya nito at tumanggap ay mayroon hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung kahulugan ng Pasko, yung kaligtasan natin. Siyempre yung kabataan, hindi naman nila alam yan, na maraming hindi talaga nakakaalam kung anong ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko ay kaligtasan natin, na dumating na ang kaligtasan nung 2,000 years ago na mahigit ang nakakaraan nung magadapto. At malaki pasasalamat natin kaya sineselebrate natin dahil sa doon tayo naligtas ang ating mga kaluluwa. Doon tayo nagkakaroon ng kaligtasan sa ginawa ng Ama nung ibigay ng kanyang bugtong kaisa-isang anak upang ihain sa krus ng Kalbaryo doon para sa ating mga kasalanan. Kasi bakit nga nagkaganon? Ang kasalanan kasi natin ay simula nung sumuway ang ating mga ninuno doon sa Garden of Eden na ibinigay ng Ama nung sabihin na nung lalangin ng tao, sabi nung huwag nyo kakainin ang nasa gitna ng halamanan na to, ang isang prutas maliban sa nasa gitna. Lahat ng puno doon ay makakain yung bunga, pero yung kaalaman ng sa masama at mabuti yung nasa gitna hindi pwede kainin, dahil kung kakainin nyo, sabing ganun, mamamatay kayo. Pero nung matukso sadyang tuso ang Diablo, kumain si Eva at binigyan ng kanyang kasama, ang kanyang magiging asawa. So doon sila nagkasala, doon ang tao nagkasala lahat, at pinalaya sila sa hardin na yan, at sinabi nga doon, mula noon magbubungkal na kayo, maghihirap ng tao. At hindi sila namatay, di ba? Pero ang ibig sabihin, ang presensya ng Diyos nawala na sa kanila. So lahat ng pagpapala medyo nawala na sa kanila kasi maghihirap na sila, magbubungkal. Samantala noong hindi pa sila nagkakasala, pipitas lang sila ng pagkain. Wala din magsasaing. Andoon na lahat ang pagkain. Ibig sabihin, so doon nag-umpisa ang paghihirap ng tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Sabi nga sa Efeso 2:1,
Ang tingin sa atin ng Diyos ay patay. Patay tayo sa paningin ng Diyos nung tayo ay sumuway dahil sa ating pagsuway. So, ito ay ibinabalik nung itong Pasko na ito, nung mga buhay si Jesus Christ, ibinabalik ito ng Diyos ang dati nating kalagayan na mayroon tayong magandang relasyon sa Diyos. Ibinabalik ito at ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap, may babalik ito na mayroon tayong muling pagkakaisa ang Diyos at saka si Jesus Christ at tayo. Kaya nga sabi nga sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So doon may babalik. Kasi itong si Jesus Christ nung nangangaral na sa Jerusalem, siyempre pinanganak siya, lumaki. Hindi siya tinanggap halos ng mga tao. Iilan lang tumanggap sa Kanya, kaya nga sabing ganun. Kaya sinabi niya sa John 1:12 na ang lahat ng tatanggap at mananalig sa binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa Jerusalem, kaya nga pinapatay nga, tumanggi ang mga tao doon sa Kanya. Ang mga kalaban, na pinangunahan nga yan ng mga high priest at ng mga pinuno ng bayan para mamatay siya. Pero yan naman ay katuparan na kung hindi mamamatay ang Kristo, hindi rin tayo maliligtas. Ang problema kasi sila ang uma-against lagi sa gawain ng Diyos o ni Kristo. Sila ang naging katuparan para mamatay ang Kristo para sa ating buhay. Yun yung ibig sabihin ng Pasko, na ang malalim na kahulugan nito ay kaligtasan natin. Ang sinumang sasampalataya, ang sinumang tatanggap ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, for the wages of sin is death, but the gift of God, eternal life, through Jesus Christ. Sa Romans 6:23, na itong gift na ito, itong buhay na walang hanggan, kaon lang yan, regalo. Nung sumampalataya ka, na binayaran ng ang buhay mo ni Jesus Christ, nung mamatay siya sa cross, yun yung unang regalo sa atin, buhay na walang hanggan. Mga kasunod nito, yung mga pagpapala, pag mananalangin ka ay sasagutin ka na, madali kang sagutin kasi mayroon na tayong relasyon sa Kanya bilang magulang natin sa anak tayo, nung ang lahat ng tatanggap, ang lahat ng tumanggap. So, napakagandang pribilehiyo ng isang taong tumanggap, katulad sa sinasabi sa Santiago 5:17, na dahil sa pananampalataya, dahil sa panalangin at pananampalataya, na may pananampalataya, gumagaling ang isang may sakit. At sabi doon ay ibabangon siya ng Diyos, at kung mayroon man siyang kasalanan ay patatawarin. So napakaganda ng pangako ng Diyos na ang isang mananampalataya, hindi ka lang basta hihingi at nagkakaroon ka pa ng taglay na kapangyarihan para magpagaling. Katulad sa Marcos 16:17, nang sabi doon ng lahat ng sasampalataya ay magpapalaya sila ng mga demonyo, bibigyan ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo, at kahit kagatin sila ng ahas, hindi sila maano, at mapainom man sila ng lason, hindi sila maano, at lahat ng papatungan ng kanilang kamay ay gagaling. So ito yung mga napakalaking ito yung kagandahan ng mananampalataya, ng sumusunod kay Jesus Christ. Yung magkakaroon ka ng kapangyarihan, ibibigay ng Diyos, kapangyarihan para magpagaling, magpalayas ng mga diablo, demonyo, ng mga kalaban natin, at
ang mga lalang ng kalaban ay may protection sa atin. Okay? So ito yung magandang balita tungkol sa Pasko na kailangan sumunod tayo. At itong pag-alaala natin sa Pasko, hindi lamang puro kasiyahan. Ang number 1 na pag-alaala natin, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Dumating na ang kaligtasan. Nung ipanganak si Jesus Christ, sabi na, sumasa atin ang Emmanuel. Sumatin ang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos.